Isang oras, 9:01 ng umaga. Balita ngayon. Kapamilya nanindigan ng Independent Commission for Infrastructure na mas maayos na magagawa ang mandato kung walang politikong kabilang sa komisyon. Tugon ito ng ICI sa mungkahing isama mga miyembro ng oposisyon at religious leaders sa komisyon para matiyak na patas ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ni ICI Executive Director Brian Hosaka na bagamat welcome para sa komisyon ng anumang mungkahi para dumami ang mga miyembro nito, iniiwasan naman itong mabahiran o magamit sa politika. Iginiit din ni Hosaka na ayaw din ng komisyong magamit sa pagpapakalat ng maling impormasyon, kaya magiging maingat ito sa pagsusuri sa mga alegasyong idinudulog sa kanila. We don't know their background, no? their real character. Na baka mamaya ipaniwalaan ng taong bayan ito without any verification. No? Hindi po porket ang presidente nag-appoint, ibig sabihin hindi na po independent. Ayaw nga po namin maging political venue ang ICI dahil ano lang po, extraneous po yan eh. Sa ibang balita, 3 ang sugatan sa banggaan ng AUV at SUV sa bahagi ng CP Garcia Avenue sa Quezon City. Kabilang sa mga nasaktan ng driver ng 2 sasakyan pati ang pasahero ng AUV. Iniimbestigahan na ng pulisya ang sanhi ng insidente habang ginagamot sa ospital ang mga biktima. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez. DZMM Balita ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuho ng Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Isang maaksyong weekend sa ating lahat. Kahit may trabaho tayo, ang iba naman ay busy sa paghahanda dahil sa ating ano nga ba? All Souls Day, All Saints Day. Hindi ko na alam. Basta undas. Yan na yun. Isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po, si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner. Morning! Nagbabalik na naman tayo. Yan nga eh. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Yun ang sabi ko nga, di ba? Ito ang aksyon Dole sa DZMM. Ngayon ang tanong, ano ang aksyon ngayon ng Dole? Ngayon na papalapit na long holiday, ano? Meron tayong sunod-sunod na araw na hindi ko na alam. Special holiday, special working, yung mga ganyan. Sino ba ang makakatanggap ng
special pay kung meron man. Kaya tayo po ay tumutok sa ating programa ngayon para wala tayong mga agam-agam at hindi tayo magmamaktol, hindi tayo magdadabog kung sinabi na, hindi, ito lang ang mabibigyan. Pero pagka ganyan po, ASEC, na wala namang pasok talaga, pero pinagtrabaho, matik ba yun na makakasahod ka? Yes, meron tayong darating na mga special non-working holidays sa next week. Correct. Siyempre, undas na naman ho. Sa October 31 at November 1 ho yan, parehas ho yan, tinatawag natin special non-working holidays. Okay. Ngayon po, meron po tayong nilabas ang Labor Advisory 13, Series of 2025. Itong Oktubre lamang po, para mag-guide, paalalahanan ang ating mga namumuhunan, ng ating mga employer kung paano po ba dapat magbayad ng tamang pasahod sa mga araw na ganito. Pag ganito po kasi, partner, meron tayong tinatawag na premium pay. Ang premium pay is extra bayad sa mga manggagawa na magtatrabaho. Okay. Magtatrabaho sa ganitong araw, special non-working holidays. Ito po ay 30% more, 30% ng kanyang basic wage o arawang sahod. Yan ho, partner. Okay. Ayan ho. So ngayon, walang dyan, walang pwedeng makaiwas. Kailangan ibayaran ang manggagawa. Yes, partner. Bukod sa yan ay nasa ating labor advisory, nasa labor code po yan, nasa batas po yan. Ayan. Pero dagdag po ko dyan, partner, kapag ang manggagawa ng trabaho more than 8 hours, tinatawag po natin yan na overtime service already, at yan po ay may karagdagan pang 30%. May dagdag pa ho na 30%. Okay. Kaya pag mga araw na special non-working holidays, gaya ng itong nalalapit October 31 at November 1, mas marami ho mga nakukuha ng mga manggagawa in terms of pasahod. Meron naman tayo, partner, sinama na rin ho natin ang ating November 30 holiday. Siyempre, birthday po ni Andres Bonifacio. Bonifacio Day. Na rin? Sinama na ho natin yan. Okay. Ito naman, medyo may pagkakaiba ng konti. Regular holiday naman ito. Ayan, partner. paano yan? Ang regular holiday, kahit hindi ka nagtrabaho, babayaran ka ng 100% ng iyong sahod. 100%? Yes, partner. Ngayon ho, pag nagtrabaho ka, syempre mas marami. Ang makukuha mo for that day, kapag nagtrabaho, twice your basic wage. Yun pala. So times 2, partner. Yan. Kaya pala marami nagkakainggitan paminsan na bakit ito, ganito natanggap niya, bakit ako ganito lang. Meron pala kasing mga requisitos. Yeah. Kailangan, kung gusto mo lang mas mataas, trabaho ka. Yes, yan, partner, syempre. Kapag magtrabaho, mas marami ka makukuha. Although ito, sa regular holiday, ulitin ko lang, kahit hindi magtrabaho, meron kang makukuha ang sahod. Ayun. Pero bakit may mga arawan na hindi, yung no work, no pay ang sinasabi? So kung hindi pumasok, ipinatutupad ang no work, no pay sa isang special holiday. Ayan, partner, ang sinasabi natin. Ang pinagkaiba po ng isang special non-working holiday sa regular working holiday is regular holiday, ay dapat magtrabaho ka. Papasok po ang ating principle na no work, no pay. Pero special non-working holiday. 8 hours ang kailangan mong ibigay na trabaho? Kung ano ang regular, kung ano ang usual na work hours nyo. And then, kung lumagpas ka, nag-OT ka? Yan ho ang maganda dahil ito po, 30% ang premium. 30% ang dagdag para sa overtime. Yan. Yan Sana napakinggan ninyo. Mamaya tingnan natin kung maulit natin yan para maabisuhan at magkaroon ng tamang gabay ang mga employers at empleyado na rin. Makikita po yan, partner, sa ating Labor Advisory 13 Series of 2025. Maaari nyo pong matingnan sa ating website. Ayun naman pala kung hindi nyo napakinggan, di ba? Ayan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ito po ang action dole sa DZMM, action agad ng pagbungad pa lang namin ni ASEC Leng, ang aking kapartner for today. Kaya tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630, FMR regional stations, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime
media. Napapanood din tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at sa I Want TFC app. Maaari kayo mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 924-4101, local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga mamaya. Yan, tama partner. At yun ang sabi ko, usaping kaswelduhan tayo ngayong araw na ito. At hindi lang kaswelduhan, kaayusan sa workplace. Yan, tama partner. Kahit kasi meron kang sahod, tapos hindi ka naman kontento doon sa trabaho mo, hindi ka masaya, sad ka. Ganon din yung mga employer din naman. Yeah. Kasi kalidad ang hinihingi nila. Yes, partner. At yung mga ganyan, lahat naman na pag-uusapan yan. Yun, ang importante lang is magkarinigan, yan, mga usapan. At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ayan, oo. Para maging maayos ang ating pagtatrabaho at walang nagdadabog, walang nagmamarakulyo, walang nagtatampo. Ayusin po natin ang ating pagkakaintindi sa ganyang klaseng lakaran ng ating pagtatrabaho. Samantala, Asek, narito na ang ating mga balitrabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Nagsanib puwersa ang Department of Labor and Employment at Department of Tourism para sa paglikha ng mas maraming trabaho at mapalakas ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Matagumpay na idinaos ang Philippine Tourism Job Fair sa Pasay City noong October 9 hanggang 11. Nilahukan ito ng 37 employer na nag-alok ng mahigit 4,000 trabaho. Ang nasabing job fair ay dinaluhan ng 1,500 aplikante kung saan 89 ang agad na nabigyan ng trabaho o hired on the spot. Layo ng Tourism Job Fair na mas mailapit ang mga aplikante sa mga employer sa sektor ng turismo at hospitalidad. Kasama sa mga serbisyo para sa mga job seekers ang one-stop shop of government services na nag-alok ng pre-employment assistance at pagproseso ng mga dokumento na inorganisa din ng DOLE National Capital Region. Usapang international naman, partner, lumahok ang Department of Labor and Employment sa 21st ASEAN Senior Labor Officials Meeting o SLOM at 23rd SLOM plus 3 sa Cambodia at sa isang workshop nitong ika-21 hanggang ika-24 ng Oktubre. Layo ng pagpupulong na ito na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng ASEAN countries tungo sa paglikha ng mas maraming trabaho, mas ligtas na mga lugar pagawaan at mas mataas na antas ng mga skills training programs. Pinagtibay rin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa ASEAN para makabuo ng mga pulisiyang magsusulong ng disenteng trabaho, green jobs at social protection para sa milyong-milyong manggagawang Pilipino. Tinalakay rin sa pagpupulong ang pagpapalakas ng regional collaboration sa human resource development, technical vocational education at mga mekanismo para sa social dialogue at tripartism. Kasama rin sa diskusyon ang paghahanda ng mga manggagawa sa hamon ng digitalization at pagbabago sa iba't ibang industriya ng rehiyon. Dumalo sa pagpupulong sina Undersecretaries Benedicto Ernesto Betonio Jr. at Felipe Igargo Jr., gayon din sina Assistant Secretary Joel Gonzales at ILS Executive Director Janet Damo. Okay, next tayo. Mas lalo pang pinagting ng DOLE ang monitoring at inspection sa mga construction project sites kasunod ng nangyaring aksidente sa isang construction site sa Bonifacio Global City. Matatandaang 1 ang namatay at 3 ang nasugatan sa pagguho ng concrete elevator core
core wall sa nasabing insidente. Una nang nagpalabas ang Department of Labor and Employment ng work stoppage order laban sa construction site kasunod ng isinagawang inisyal na investigasyon. Inalis din ang work stoppage order nitong Biyernes pagkatapos ng mandatory conference na dinaluhan din ng construction firm. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DOLE sa kumpanya para itama ang kanilang deficiencies at matiyak ang pagsunod sa occupational safety and health standards. Kasalukuyan nagsasagawa ng regional consultations ang Department of Labor and Employment upang aralin ang implementasyon ng Labor and Employment Plan 2023 to 2028 o LEP. Kasalukuyan nagsasagawa ng next stations. Naulit yan. Layon ng LEP na matiyak na natutugunan ng mga programa at inisyatiba ng DOLE ang pangangailangan ng mga Pilipino manggagawa at employer. Kabilang dito ang paglikha ng mas maraming desente at dekalidad na trabaho, pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, kasabay ng mga pagbabago sa industriya, pagtataguyod ng industrial peace sa sektor ng paggawa at empleo, at pagkakaroon ng equitable at inklusibong social protection. Sa pamamagitan ng naturang konsultasyon, layo ng DOLE na makuha ang mga mungkahi ng mga manggagawa, namumuhunan at kinatawan ng pamahalaan at matukoy kung paano higit na mapalawak at mapabuti ang mga programa at serbisyong hatid ng kagawaran. Mamaya, partner, himayin natin yung mga balita-trabaho natin. Kasi dami palang mga conferences na hindi ko alam na may mga ganyan pala patuloy ang mga conferences na yes, ganyan. Partner, local at saka international. Siyempre, kabilang tayo sa ASEAN. May international tayo. Yes, kaya partner. nga, at sa isang mga malaking nabalitaan ko, partner, ay ang pag-aproba sa aumento sa minimum wage sa Cagayan. Parang sunod-sunod na ito, Asek. Last week lang na pag-uusapan nito natin ito, partner, di ba? Pero ito, sa Cagayan naman, Region 2, ang ating bagong wage order ang magiging epektibo sa November 5. November 5, next week na yan. Next week, hindi pa. In 2 weeks. In 2 weeks, Kasi kakapublish ho niyan at para maging epektibo, 15 days ho ang hinantayin natin dyan. So ito naman, ang magandang balita, partner, dito ay ang sahod sa Region 2 ay aakyat ng 20 pesos to 40 pesos. Ang lahat ng sektor ngayon, agriculture or non-agriculture, ay 500 pesos na ho ang pasahod. At kasabay rin ho niyan, dagdag ho natin, para sa mga kasambahay naman, tumaas rin po ng 500 pesos. Ngayon po, 6,500 pesos na ang kanilang minimum wage. Sa Cagayan ito? Yes, partner. Cagayan, So, paakyat ang paakyat. At ang ano ho natin, gaya na napag-usapan natin last week, di ho ba, National Wages and Productivity Commission ang ating nakapanayam. Tama. Ito po ay pagtalima sa direktiba ng ating presidente na regular at mabilisang pag-aaral, consultation at review ng mga wage orders, nang sa ganon, after the 1-year anniversary, mabilis tayong makakapagpalabas ng panibagong wage order. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng nakapako lang ang wage, samantalang paakyat na naman ng paakyat ang presyo ng bilhin, presyo ng produksyon. So, kailangan sumabay. Sumasabay, yes. At gaya nga ng nasabi ng ating si Deputy Executive Director Pia last week, it is based on scientific review naman. Kasama po ang mga kinatawan ng manggagawa at namumuhunan doon po sa ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa kada rehiyon. Yan. Hindi lang po yung inimbento bigla-bigla. Mayroong pagsusuri. May basihan ho yan. May basihan. Hindi naman po pwede na, ito gusto namin para dito sa sektor na to. Hindi po. Hindi ganyan ang pagsasagawa o pagbalangkas ng wage natin. Masusing pag-aaral yan, partner. At matagal. Yes. Matagal. 6 months prior to the anniversary, nagsimula na ho kasi tayo. Ang ating mga board, nagsimula na ng kanilang public hearing, consultation, at dialogue sa mga namumuhunan at mga manggagawa dyan po sa rehiyon. Kasi minsan dyan nagkakatalo lagi di ba?
bakit ganito ang sahod, bakit ganyan sila sa sektor na ganon, kailangan po natin maintindihan mamaya kung paano binabalangkas yan at kung paano napapagkasundo. Kasi marami tayo dito na, ayoko yan. Di ba? Agad, ang mainit na ulo. Wala nang kaayusan, hindi ba? Kaya mamaya po sa ating tatak dole sa DZMM, may katanungan kami sa inyong mga kapamilya. Ang pakitaas, ang unang magpapadala ng mensahe at makakasagot sa ating Viber hotline ay makatatanggap ng regalo mula sa Dole. Huwag po kayong bibitiw ha. Magbabalik pa po ang aksyon Dole sa DZMM. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin. Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin ng naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung gino-go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. At nagbabalik po ang Aksyon Dole sa DZMM kung saan kayo ang bida. O di ba? Tayong lahat bida. Sa episode natin ngayon, partner, kilalanin naman natin ang ahensya na nagsusulong ng kaayusan sa paggawa. Yes, partner. Sila ang namamagitan kapag may hindi na pagkakaunawaan sa pagitan ng manggagawa at namumuhunan. Kaya partner, kasama natin ngayon sa studio si Deputy Executive Director lang naman ng National Conciliation and Mediation Board. Teresita Tess Odea. Good morning, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, si Kleng and Ma'am Doris po. Magandang umaga po sa inyo. Sabi ko nga kanina, siya na yung may pinakamaraming baon na pasensya sa araw-araw. Kasi ito po ay yung kanyang pinamumunuan ay pag-aayos. Yes. Gaano kahirap yon, partner? Naku, hindi ho madali yan. Kasi syempre, uupuan ho yan ng NCMB yan. Pag ipapag-dialogue ang mga parties, papakinggan ng isang side, syempre kabilang side, talagang medyo tumatagal yan paminsan, partner, and even during weekends, nagtatrabaho sila para lang ho mapagkaayos sa mga partido.
Oo. Ganyan. Kaya yung pasensya nila, times 2, times 3, tama ka, partner. Mahaba ang bahong pasensya. Kaya nga, oo. So, Ma'am Teresita, Ma'am Tess, yan nagbabait-baitan ako sa'yo. Ma'am Tess, paano nagkataon na yan ang napili mo na profesyon? Kung hindi, doktor ka ba, ma'am? Hindi po. Kita mo na, wala kang training. Opo. Pero ano ang pinaka-training mo? Yung on the ground. Yes. Paano po ninyo nagagawa sa araw-araw? Tsaka ang tanong namin, ilan ba yung minimediate mo, pinag-aayos mo? Tungkol lang ba sa strike? Tungkol strike sa sweldo? Hindi po. Ang NCMB po, marami talaga siyang programa at hinahawakan. No? Nabanggit nga ni Asek Leng, ang aming ahensya ay may tungkulin na panatiliin ang kapayapaan, yung katahimikan po sa ating mga pagawaan, sa ating mga pinagtatrabahuhan. No? Yung mga issue na nanggagaling dyan, ay pag dinulog yan sa aming opisina, ay magkakaroon kami ng mediation o pag-aayos at pagkakasundo at pinag-uusap namin ang employees o ang mga workers o kahit na ang union at ang employer nila para mapag-usapan yung kanilang mga issues and concerns na pwedeng bumabagabag dun sa katahimikan ng kanilang mga opisina at pagawaan. Opo. Pero meron bang rekisito? Kunyari ako, partner, pumunta doon, masama ng kalooban ko sa employer ko. Feeling ko talagang aping-api na ako. Pero pag itinaas ko naman sa inyo, ay wala lang yan. Pwede namang pag-usapan yan. Hindi ba parang nai-invalidate yung aking hinaing naman pagka ganon? Pinag-uusapan po sa paraan na pinakikinggan kung ano man po yung mga issues and concerns nyo. Ibig sabihin, pag itinaas yan, merong hindi pumapansin at kailangan ng mga makikinig, yung aming tenga, yung aming mata na titingin sa mga issues na yan. So, sa amin po, una, yung SENA, yung mga maliliit, sa tingin ng iba ay maliliit na hinaing ng mga manggagawa o kahit naman ng mga employer din, pwede rin kasi silang magkaroon ng hinaing. Pero pag dinalay po yan sa NCMB, at ang SENA po, kahit sa DOLE, sa lahat ng opisina ng DOLE, pwede pong pag-usapan yan. Pero ang NCMB po, mas malalaki yung mga disputes at issues na hinahawakan namin dahil pwede silang maging dahilan para magkaroon ng pagwawelga o pagsasara ng kumpanya. Kagaya po ng halimbawa ay may deadlock sa negosasyon ng kanilang mga collective bargaining agreement o kaya po ay may mga usapin ng unfair labor practice. Ito po yung mga violation sa mga karapatan ng manggagawa na mag-organisa o mag-union o interference ba dun sa mga kagustuhan ng mga manggagawa na magsama-sama. So pag yun po ang na-violate, ang tawag po namin, pwede mag-strike. Pero dahil merong NCMB, meron po munang dadaan ng proseso bago matuloy yun. Ibig sabihin naman proseso na yun, hindi sila pipigilan. Pero magkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon ng dialogo. Sabi ko nga, pakikinggan. Ano po ba yung pinupunto ng ating mga manggagawa na baka hindi lang naiintindihan ng ating mamumuhunan. O may mga sinasabi naman ng ating mga employer na hindi lang nakikita ng ating mga manggagawa. Tama. So sa aming pong proseso, pinaghaharap sila, pinag-uusap. At marami kaming estratehiya para po magkaintindihan sila. Yan ang importante parte, yung strategy. Siyempre yung collective experiences at skills ng ating mga conciliator, mediators, talagang through the years. Alam na nila kung paano pag-uusap ang mga parties. Kasama ka sa mga ganyan, Asek? Paminsan partner, kapag po from the National Conciliation Mediation Board, medyo hindi pa rin ho nagkakausap. Despite all the exhaustive efforts, paminsan tumataas po yan sa Office of the Secretary yan. Ako po ay nakakasama sa kanilang mga... Kaya medyo humahaba na rin ang aking pasensya, partner. Yeah. kailangan may baon. In the first place, mahaba talagang pasensya nito, mabait to. Tsaka approachable. Kahit sabihin mo na, ang laki na ng kanyang posisyon. Pwedeng lapitan si Asek Leng. Anytime naman. Binigyan ko pa ng... Salamat, partner. Pero ma'am, bigyan mo kami ng example. Ano yung readily
na mako-conciliate at hindi yung as opposed to aabot ng buwan bago magkaroon ng kahit konting liwanagan. Doon po sa mga ordinaryong hinaing, yung pong pinapakinggan po sa aming single entry approach program, kahit po sa unang araw pa lang, pag minsan nagkausap, nagkakaayos na. Minsan kasi po hindi lang sila nagkakaintindihan eh. Oo, paminsan partner, dagdag ko lang ma'am. Paminsan kasi kung nag-uusap sila sa plant level, parang sa kanilang mga opisina, kumpanya, parang siguro ang feeling ng manggagawa, ay, nasa-short change ako, kulang ko. Si employer naman, ang ganda-ganda ng binibigay ko sa iyo, nagre-reklamo ka pa. Pag yan, papasok po sa, siguro through the facilitation ng NCMB, pag may nakikitang conciliator, mediator, parang kapag galing po sa kanila ang sinasabi ng namumuhunan para mas magandang pakinggan. Siguro ganun yung ano. So, hindi masyado intimidating. Yes. Di ba? Na parang tanggapin nyo to sa whether you like it or don't. Hindi ganyan. So, pagka meron na pumapagitna, parang nakukusyon yung ano man yung sama ng loob nila. So, ano naman po yung pinakamatindi? Ang mga mahihirap naman po nating kaso ay halimbawa po yung ang nabanggit ko, yung aming laging talagang hinahawakan ay mga collective bargaining deadlock. So, ang union at ang kanyang employer ay magnenegosasyon sa terms and conditions of employment nila, yung kanilang mga benefits. Kung yung sinabi po last week, si Ma'am Pia ng NWPC, binabanggit niya ay mga minimum benefits. Dito po pag nag-CBA ay siguradong mas mataas. Higit sa minimum standards ang natatanggap nila. Partner ko, connect ko lang dun sa ating napag-usapan last week yung wage rates, minimum wage. Ito po kasi ceiling lang, di ba? Nasabi natin ceiling lang. Ngayon po kapag mayroong mga union, collective bargaining, yan pong pag-uusapan. Siyempre dapat mas mataas dahil ang layunin ng union at kanilang mga opisyal, siyempre ipataas yung sweldo sa hanggat makakaya ng namumuhunan o kanilang employer. So yan part ng mga pinag-uusapan dyan. And the wage-related benefits. Yan. So, at marami pong factors na nakakaapekto sa isang negosasyon. Yung mga financial conditions ng company na minsan mahirap maintindihan. Diba? Pero ang mga manggagawa naman, may mga concerns din sila na dapat i-consider kapag nagne-negotiate. Halimbawa, matagal nang hindi nagbabago yung kanilang sweldo, gusto nilang tumaas. At meron pa namang level na masyado nang mataas, meron mababa. So, binabalanse po lahat yan kapag nagne-negosasyon. So, at sa mga players po, may mga talaga namang mababait. At meron din naman pong medyo, sabi nga, hardliners. Correct. Mga ganun po. Ang ating mga kinatawan din sa union, pareho din po. Meron din cooperative, meron din pong hardliner. Pero lahat po yan, yan po talaga ang dynamics ng labor relations. At kailangan balansihin po namin pag hinahawakan natin ang mga kaso na yan. Iniintindi natin bawat hinaing. Sabi nga, walang maliit eh. Lahat po yan mahalaga. At parte ng magiging buhay nila sa paggawaan. So, yung maliliit na bulong po na yan, kapag nakita nilang iniintindi sila ng management, kahit po siguro yung malaki kayang ibigay. Yung mga ganung bagay. Anong po ang batting average ninyo na napagkakasundo sila, yung mahihirap na kasong ganyan? Yung pong dalawang klase po, yung aming sinatawag na preventive mediation, ito yung wala pang threat of strike. Nag-usap lang, kumbaga ay nagkasundo ang dalawang panig na pag-usapan natin sa mas maayos na paraan yung mga ganitong usapin, wala mo ng threat of strike. Ang aming batting average po doon ay 90%. Ng aming mga preventive mediation cases. Ngayon po, pag dumating na sa mas mahirap na estado, yung po sinasabi na, nag-file na sila ng notice of strike or notice of lockout. Parang pagka nagkaroon ng hindi magandang takbo ang ating negosasyon, pwedeng mauwi sa pagwewelga o kaya naman po kung management ang nag-file niyan ay pagsasara, temporary pagsasara ng negosyo. Yun yung lockout. Lockout po. Ang batting average namin sa ngayon po ay
79%. Mataas pa rin. Mataas pa rin po. Mataas. Kasi nagsasettle pa rin naman po siya. Meron lang talagang mga medyo mahirap. Oo. Medyo humahaba o mas matagal ang pag-uusap. Kasi po pag isa sa alang-alang namin yung mabilisan, hindi quality. Babalik at babalik sila. Kaya sabi nyo nga po, yung baon naming pasensya Oo. ay talagang sangkaterba. Napakadami. Isang tonelada. O kumbaga. yung sinabi ni Asek Leng kahit linggo, Oo. sabi namin 7 days Naku. kaya namin mag-conciliate 24 hours. Seryoso. Marathon conciliation po ang tawag doon. Oo. Dahil pag nakita namin na malapit nang masettle ang isang mahirap na labor dispute, Oo. hindi po namin yan binibitawan. Yeah. Yun po ang settlement ng isang National Conciliation and Mediation Board. Opo. Hindi bumibitaw, hindi tumitigil. Correct, Kahit correct. na alam namin na ang hirap paglapitin. Paano kung Lalo- Asek, ma'am, pagka sinabi ng employer o the other side, ayoko siyang ka-deal. Hindi maganda ang kanyang posisyon. Kaya wag yan ang ilapit niyo sa akin. Pwede ba yun? Ginagawan po namin ng paraan yung mga ganyang sitwasyon. Kasi pag sinabi mo po yun sa kabila, lalo silang gagalitin or lalong magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Oo. So, ginagawan po namin ng paraan yan. Lagi naman po tayong shuttle. Pwede mo namang hindi siya makita. Pero yung yan. pag-uusap, magtutuloy-tuloy. Ah, Dadaloy pa rin ang andun pa rin siya. communication. Opo, yung pong aming tawag ay shuttle conference, separate meetings po. Yan, oo. So, kinakausap namin ng hiwalay ang union, kinakausap namin ng hiwalay ang management. At marami kaming pwedeng i-discuss at pwedeng sabihin Oo. na pwedeng makatulong sa negosasyon. Oo. Pero kung kontrabulate talaga, Asek, yung lahat na lang ay binabaril niya. Naku, paminsan may ganyan May talaga, ganyan partner. talaga. Kaya yun po yung yung importansya ng shuttle conference, yung tinatawag po natin. Sa simula kasi, partner, syempre magkakasama yan. Tama. Sa simula. Tapos, hayaan natin magsalita sa harap natin. Ngayon, kapag medyo yun nga sinasabi natin, deadlock. Paikot-ikot na lang, parehas sinasabi ng isa, parehas sinasabi ng isa. Doon po tayo naghihiwalay na nagkakaroon ng shuttle conference para, sige, ito munang isang party ang kausapin natin, tignan natin kung paano mapapalambot o ma-explain sa kanila yung side ng isa in a nice and strategic way. Parang ganyan, partner. Kasi paminsan talaga, yung approach, Yun nga depende, iba-ibang timpla ng tao, di ba, partner? Tama. So yan ang ihahanapin ng ating mga conciliator, sila Didi Test, nako expert na siya kung ano bang tao, hahanapin mo yung kiliti ng tao. Yan, kung anong oo. approachable sa Tama, kanya. oo. Parang ganyan, partner. Oo, yung iba naman sasabihin, ay, ayoko siyang kadil. Bakit? Hindi ko gustong hilatsa ng pagmumukha niya. Pwede ba yung mga ganon o hindi? Nangyayari po yan. Oo. Nangyayari yan. Naranasan namin na talagang personality-wise ayaw nila. Pero sabi nga natin, sa isang maayos na pag-uusap, kailangan alisin natin yung mga personalidad Mag-focus tayo sa issue. Pagka kasi kukonsider natin lagi yung ating kinaiinisan, walang mangyayari po sa pag-uusap. So, gagawa natin ng paraan para magpatuloy pa rin ang pag-uusap nila despite po yung sa mga nararamdaman na iyan. Gagawa natin siya ng estratehiya. So, sa amin po, ang team conciliation ay gumagana. So, sabi nga ni Asek Leng, minsan kasama sila. Ang aming conciliator, mediator, katuwang niya ang kanyang director. Minsan naman, pag talagang mahirap na pumapasok na yung aming central office, ang aming executive director, sumasama na, at yung aming chief ng conciliation mediation, kasama na yan sa pakikipagnegosasyon. At pag talagang magkalayo ang kanilang mga proposals at counter-proposals, ang NCNB po ay nagpo-propose din. Baka naman yun na magbukas Sabi nga, hanapin ng kiliti, hanapin ng, kung sarado ang mga pintuan, baka may bintana na magbukas. Ayan. So, ganun po. Okay. Minsan may mga out-of-the-box solution na biglang nag-click. Wag lang nakahalukip-kip yung kilikili para mahanap ninyo ang kilite. Pero ma'am, sino ba mga pwedeng dumulog sa NCMB? Kailangan ba nila ng abogado kapag lumapit sila dito? Sa SENA po, yung aming Single Entry Approach Program, kahit sinong mayroong problema sa trabaho ay pwedeng pumunta.
no? Sabi nga individual workers, group of workers, kasambahay, yung ating mga OFWs, pwede rin pong pumunta yan, no? Pero yung ating mga preventive mediation cases, yun po yung ating union. Kung sino po yung kinikilala na sole and exclusive bargaining agent ng isang kumpanya, siya po yung maaaring mag-file ng preventive mediation at notice of strike. Dahil po sila yung kinikilala na mga tawan sa mga grupo ng empleyado. Paano kaya yung partner, yung proseso? Kasi marami pong mga kaso na, dismiss natin ito because of technicalities. Hindi sinunod yung procedure. So, ganito sa NCMB, meron bang set guidelines? Ayan, anong proseso? Pati siguro, Tess, mabanggit mo nga, ano bang pinagkaiba niyan sa NLRC? Kasi kaso rin yan, di ba? Parehas kaso, partner. Ayan, sige Una ma'am. po, yung kaibahan namin sa NLRC. Ang NCMB po ay tagapagkasundo, tagapamagitan. So, wala po kaming kapangyarihan na magdesisyon. Ang desisyon po ay nanggagaling sa parties. So, fina-facilitate lang namin para yung kanilang, magkaroon sila ng agreement. Opo. Ang NLRC naman, sila ay quasi-judicial body. So, meron po silang kapangyarihan na magdesisyon. So, yung pong mga hinaing o problema na dinadala sa kanila, titignan po ang merito ng kaso at magdidesisyon. So, yun po ang malaki naming kaibahan. So, sa amin po ang bottom line, kailangan masettle. Kailangan magkaroon sila ng agreement. So, kaya po yung pasensya na baon namin ay talagang ginagamit namin yan dahil ang aming kumbaga ay indicator para maging successful ang aming serbisyo ay settlement. Paano nga po ang proseso? Proseso nga. Pagka po pumunta, halimbawa po sa Sena, kahit ano po yun, ini-interview, inaalam kung ano yung issue niya, ini-evaluate. Nag-gather po kami ng information about the issue para makapagbigay kami ng mga suhestyon paano mareresolba yung issue na yan. Yun naman pong sa notice of strike at sa mga preventive mediation, meron po kaming prescribed form na fill upan ng authorized representative ng union nga po, yung sole and exclusive bargaining agent para i-file. So medyo mas mahigpit po doon dahil baka mauwi sa pagwewelge. So, tinitignan po ba namin na tama ba yung pagkaka-fill up sa form na yan? At pag nagsimula na ang aming initial conference, binavalidate po muna mabuti yung issue nila. Kasi inaalam namin na dapat ba itong proper subject ng notice of strike? Kailangan baka mauwi sa pagwewelga, may ibang paraan naman pala para pag-usapan yung issue nila. So, hinihimay-himay po namin yan. Tinitignan namin kung marapat ba siya dito. Pag nalaman namin talagang proper subject siya ng strike, kagaya po na sinasabi kanina, collective bargaining deadlock, yung Unfair Labor Practices Acts, at yung gross and flagrant violations of the economic provisions of the CBA, sabi ko yung mga pasweldo na hindi na bibigay, malalaking benepisyo na hindi na gagawang mabuti. Pwede po kasi yung mauwi sa pagwewelga o pagsasara. So, hinihimay po namin yan pagka nagko-conciliate. At yung iba't ibang strategy, yung sabi nga ni Asek Lem, pinaghihiwalay. O kaya, minsan po yung kapag yung mga kausap namin ay walang mga kapangyarihan talaga na magsabi na ito yung pwede. May mga strategy po kami na kinakausap namin sa ibang pamamaraan yung mas makapagbibigay ng solusyon. Nagko-coordinate din po kami sa mga dapat coordinatean na opisina. Halimbawa po, pag mayroong kasabay pala siya na ibang kaso, sa aming kapatid, sa DOLE, nag-uusap po kami. Baka pwedeng bilisan mo yan kasi malaking epekto niyan sa aming hinahawakang kaso. So, nagli-linkage po kami para makita namin na mas holistic yung approach parang sa pagre-resolve. Out of the box solutions. Talaga. Walang hard and fast rule in terms of NCMB cases. Tsagaan po talaga. Kahit yung Sena, sabi nga, Sena is hindi strikeable. Pero maliit man yan, ganun din po yung atensyon na ibinubuhos natin para matugunan yung mga issue na yan. Emphasize rin siguro natin, partner, na kahit ang manggagawa, walang union, pwede hong pumasok at humingi ng tulong sa NCMB. Walang union,
o may union. Actually, mas ano nga ho ang walang union kasi baka mas hindi na poprotekta ng kanyang karapatan or hindi niya alam. Ano ho? Kasi pag union, syempre, dapat ang mga officials talagang inaalagaan. Correct. So, whether union or walang union, pwede pong pumasok sa humingi ng tulong sa NCMB. Ayun. Yan po importante. Natanong niyo po, Ma'am Doris, din yung abogado. Yan. Sa Sena po, hanggat maaari, ay yung parties lang muna ang mag-uusap. Pero yung iba po, mas malakas ang loob nila at nakapagsasalita sa kapag may kasamang abogado. Pero advisor lang siya. Dahil ang talagang kinakausap po namin dyan ay yung parties themselves. Sila po sumasagot, sila yung nagsasabi, advisor ang mga lawyers. Unless yung lawyer ay siya mismong may-ari ng kumpanya. Siya talaga yung duly authorized representative na mag-attend para sa parties. Pero paano kung ang feeling ng empleyado, ay naku, hindi naman ako tutulungan yan eh. Sinasabi nila merong ganito silang batting average na pagresolba, pero hindi ako naniniwala o parang patunayan niyo muna. Kaya kumbaga kukuha ko ng abogado ko para kumbaga sindakan yan eh. Ganun ba nangyayari? May mga ganyan pong sitwasyon na may kasama silang panindak, no? Pero sa amin po, sabi na yung mga ganyang strategy, hindi rin tayo dapat magpasindak. May mga mahusay naman pong pamamaraan para sabihin sa kanila yung objective nung pag-uusap na yan. So, basta ang ating objective lagi ay maayos na pagsasalita, maayos na pakikisama, walang, sabi nga, pag pumasok ka sa aming opisina, respeto ang kailangan natin. Tiwala sa isa't isa. Kasi kapag ikaw ay walang tiwala sa pinuntahan mong opisina, parang walang mangyayari. Walang patutunguhan. Kailangan magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa mga tao na tutulong sa iyo. Dahil pag yun ang nawala, lahat ng sabihin ay, sabi nyo nga po, walang kwenta. Kaya nga. Napaka-sarap pakinggan, partner, kasi tayo naman, wala naman yung gusto na puro away. Bugbugan ng bugbugan, salpukan ng salpukan dyan. Anong mangyayari? Lahat tayo talo. At mabanggit ko, Ma'am Doris, itong katahimikan sa mga paggawaan at sa mga pinagtatrabahuhan, nag-a-attract po yan ng investors, nag-a-attract ng mas malalaking negosyo. Ay, ang industrial peace na tinatawag natin. Partner, meron tayong salamat ma'am. Meron tayong katuwaan lang. Katuwaan, yes, sige, partner. basahin mo yan, partner. Pwede po kayong katuwaan lang, partner, sa ating mga nakikinig at nanonood. Pwede po kayong mareguluhan na action dole. Merchandise. Ihanda po ang inyong mga cellphone, ang unang makakapagpadala ng mensahe sa tamang sagot sa aming Viber hotline 0919-278-3000 ay mareregaluhan. Parang trivia to, partner. Yon, sige. Tuloy mo, partner. Ano ba tanong? Sasabihin na ba natin? Yes. Ito na ho. Makinig po kayo. Ito na ho ang ating trivia katanungan. Sino ang kauna-unahang administrator ng National Conciliation and Mediation Board ng DOLE? Ulitin ko po. Sino ang kauna-unahang administrator ng NCMB? Ayan ho. Paunahan ho ito. Maaari na pwede kayong ba akong sumali? Alam nyo na, partner eh. Hindi ko nga alam. Mukhang mali ang sagot ko. Pwede naman, mag-text, partner. Okay. Sige, magpadala na po kayo ng mensahe ng inyong sagot sa Viber number 0919-278-3000. Yan, para lang katuwaan lang naman. Yaman din lamang at medyo naliwanagan tayo sa mga issue ng ating sahod. Pwede ba magdagdag ng katanungan, partner? Why not? Habang nandiyan pa ang ating si Miss Didi Tess. Ang napag-uusapan kasi natin yung mga kaso sa NCMB. Meron pa ho ba tayong ibang programa na nakakatulong sa pagkaroon ng industrial peace ng mga kumpanya? Opo. So, ang sinabi natin, pinag-usapan natin kanina conciliation mediation, no? Tripartite yan. Merong tumutulong sa mga magkabilang panig.
May iba pa pong programa ang NCMB kung saan yung mga nasa pagawaan mismo ang tinutulungan natin na maglagay ng mga mekanismo na makakatulong sa paglutas ng kanilang mga issues and concerns sa loob mismo ng kanilang mga planta. Ang tinutukoy ko po ay ang pagkakaroon ng labor management cooperation mechanism at ang grievance machinery mechanism. Ang labor management cooperation program po ay ito po yung preventive mechanism na bago pa man magka-problema ay pwede nang pag-usapan sa loob ng mga pagawaan yung kanilang mga issues and concerns. At ang kagandahan po dito, labor management, ibig sabihin, nagtutulungan ang labor at management para May worker ma-address. representative dyan. Yes, Pero dapat acceptable to both sides. Yes, Yes, ma'am. Voluntary process kasi siya. So sa ngayon po ang NCMB tinitignan namin alimbang mga opisina, mga pagawaan ang wala pa nito. At yun po yung pinopromote namin. Either magkakandak po kami ng mga area-wide seminars para mahikayat sila at maintindihan nila yung programa na to. O dili kaya po ay bumababa kami, pumupunta kami sa mga iba't ibang opisina at hinihikayat sila na baka gusto nyong magkaroon ng LMC. Pinapaliwanag namin yung beauty ng nag-uusap, nagdadialogo. Ito po yung mekanismo na nagpapalakas sa boses na manggagawa para kasama sila, hindi lang ang management Parang kasama ang sa policy and kasama decision-making sila. process. Katuwang, dati Yan. HR lang gumagawa niyan. Dahil sa LMC, katuwang sila sa pagpapatupad ng mga programa, pag-iisip at paggagawa. Opo. And then, meron din pong grievance machinery na halimbawa po ay nagkaroon ng sigalot. Ito po ay appeal mechanism o kaya naman po ito mismo ang tutugon sa mga issues nila, issue on absenteeism, issue on attendance. Attendance. Yes. Pwedeng pag-usapan 'yan at yung grievance machinery ang sasagot doon. Imbis na pupunta agad sila sa DOLE o pupunta agad sila sa iba't ibang Pag-usapan venue, Parang pwede ganyan, lang no? pag-usapan ng Yan. maayos sa kanilang mga opisina yung mga issues nila. Siguro At ang- tinuturuan natin sila, Kleng, kung paano ba nila gagamitin yung mga mekanismo na yun. Yun Ayan. po ang isang pangunahing serbisyo ng NCMB. Okay. Asek, may mga pumasok na mensahe. Sige nga. Mula meron kay bang- Axel Baltasar. Ayan. May ito, mga katanungan, partner, ano? Okay. Unang katanungan, irereklamo ko po ang dati kong agency dahil hindi po nila binayaran ang 17 araw na pinagtrabahuan ko noong Marso 2025. Sa halip na binayaran ako, binigyan nila ako ng 2 cheque. Ang una ay may petsang Oktubre 13 at ang isa naman Oktubre 31. Wala po akong nagawa kundi maghintay. Nang dumating po ang Oktubre 13, pumunta ako sa Bangko sa Antipolo para in-cash ang cheque. Pero sabi po ng teller, walang laman ito. Sinubukan ko ring kontakin ng may-ari ng agency, ngunit wala silang tugon. Ma'am sir, ano po bang dapat kong parang ano to, pasahod to? Yes, Didites. Pwede po siyang magtungo sa DOLE at kahit sa anong opisina o ahensya niya at pwede siyang tugunan yung aming single entry approach program. Ipatatawag po natin ang kanilang employer at pag-usapan bakit hindi natupad yung pinag-usapan nila na pagbabayad. Tumalbog ang cheque. Tumalbog. Ang ano dyan, partner, 17 days lang na pasahod, hindi naman malaki yun. Oo nga eh. Kung kaya naman nung employer, bakit hindi na lang ibigay at ibigay ng maayos? Malaman po natin ang magiging kasagutan dyan ni ma'am. Si ma'am po mismo ang pupunta dun sa bangko. Joke lang. Mula po sa isang concerned citizen naman, pwede raw po bang magreklamo sa DOLE o NCMB anonymously? Matutugunan ba ng DOLE kapag anonymous ang reklamo laban sa private employer? Pagka may mga anonymous complaints po, tinitignan din natin sila. So, tinitignan natin kung ano ba yung issue ng anonymous filer na yan. Kung yan po ay mga violations ng labor standards, nakikipag-coordinate agad tayo sa DOLE. Kasi sila po ang may hawak ng mga pag-i-inspeksyon ng mga kumpanya na may violation ng GLS, no? So, i-endorse po natin sila at maaaring isama yung kumpanya na yon sa susunod na inspeksyon. Ayun. Magiging priority magiging yan, priority actually, siya partner. Ay, good. Pupuntahan po natin yan Ayan, at i-inspect para makita ano ba itong mga
complaint nitong anonymous letter sender natin. Sige, Asek. Ayan, pangatlo natin, nag-file ako ng SENA complaint last May 2025 laban sa BPO employer ko. Pero wala naging resolusyon kaya na-escalate sa NLRC nitong June 2025. After magpalitan ng position papers at replies, tahimik na ang kumpanya. 2 months na walang sagot. Mukhang wala na silang mairepresenta o mahanap na lusot. Hanggang kailan hihintayin ang reply ng kumpanya kung maging favorable ang sa aking desisyon ng NLRC, sino ang magko-compute ng total monetary claim. Siguro, partner, ako nang sasagot nito dahil NLRC po ito. Ito po ang ating napag-usapan 2 weeks ago, I think. Correct. Formal complaint na po ito. Nagkaroon na po may proseso po dyan at tama ho yung banggit ng ating letter send. Meron ho yung position paper at reply. Ngayon po, siguro hanggang reply lang po kasi ang ating required na yung pleading ang tawag. Nasa legal formal process na kasi tayo. Meron po tinatawag na process cycle time naman ho dyan. Ngayon ho, hinihintay na lang po siguro nila ang desisyon ng labor arbiter. Meron pong process cycle time, and I think 9 months from the start of the case. Ang tagal? Ano ho kasi yan, partner, like yung meron pong tinatawag na mandatory conference. So pag after ng SENA, yun po yung first level lang ko, nagkakaroon rin po ng mandatory conference. Kasi po ang ating pag-iisip, baka naman mas mabilis na maayos kapag nag-usap lang, mapakinggan mo yung kabilang panig. Ngayon, kung wala ho talaga, yan na po ang tinatawag na natin na position paper at reply. At yan yung talagang hintayan. Pero hindi naman sa hindi aaksyon ang NLRC. Yung 9 months naman po sa simulang-simula po yan. Sa pagbigay ng summons, doon pa lang ho. Ayun, part of the process. Ayun, wala naman na lang. Ma'am, meron po siyang pangalawang tanong. Pasensya na. Kunwari ho siya ang manalo, ang complainant ang manalo, wag ho sila mag-alala kasi kasama na ho yun sa desisyon, yung computation ng kanyang dapat na matanggap. So ang NLRC po, ang NLRC po, ang labor arbiter. Okay. Yes. So, sige. At basta standby lang. Mahirap talaga maghintay pero wala tayong magagawa sa ganyan. Kailangan sundin ang proseso. Kaysa naman ma-technical kayo, mas masaklap yun. Ang tagal niyong hinintay tapos mate-technical lang. Wala naman kay CC Santiago, mabilis po ba sasagutin ng DOLE ang reklamo pag nag-file ako sa SENA? Mabilis, syempre. Yan. Ako na. Sige, Asek. Sige, ma'am. Baka yung proseso. Yung proseso ng SENA. Opo. Pagka dalawang klase po ang pagka-file ng SENA. No? Pwede po siya sa online, pwede rin sa on-site. Pagka po online, may kukuha po ng kaniyang i-file na complaint, i-assign niya sa interviewer o siyado at i-evaluate. I-evaluate mo na. May pag-evaluate po kung senable siya o hindi. Kasi kung senable, mag-schedule ng conference. Pagka po siya hindi, tinatawag natin na term, hindi senable, baka may iba pong sagot sa kanyang problema. Pwedeng, baka programa ng DOLE ang sasagot dyan. Baka pwede yung i-refer natin sa TUPAD. Baka i-refer natin yan sa livelihood program. O kung ano pong opisina naman na pwedeng maging sagot, alam mo, sa ECC dahil na aksidente. So, ganun po. So, merong paraan lagi. Yes. May hahanapin ng DOLE na paraan. Pati pwede na ho tayong online. Online. Pala yung on-site po, ganun din. Sa face-to-face, i-interviewin, and then i-schedule na agad sa conference yan kapag nakita nila na pwedeng pag-usapan yung kanyang Alright, okay. Ay naku, nagkulang na naman tayo ng panahon. Kailangang i-part 2 natin si ma'am. Dahil ngayon ay pagkakataon na natin na sabihin ko sa inyo ang maswerteng makatatanggap ng regalo mula sa Action DOLE sa DZMM. Siya po ay si Fritz Batoy. Ang kanyang sagot ay tama pala ako. Ang kanyang sagot sa ating katuwang si Attorney Bienvenido Laguesma. Walang iba ho kundi si Sec Benny, ang kauna-unang administrator ng NCMB. Opo, noong 1987, partner. Ayan. Kaya Good morning, Sec. Good morning, Sec. At happy birthday ulit. Ay, birthday pa rin hanggang ngayon. Okay. Asek. Ayan. Hintayin mo lamang ang tawag ng Action DOLE kung paano maklaim ang iyong regalo. Ayan, At talagang makakarating na naman po sa inyo. At sayang nga lang po, konti ng ating oras. Bawal tayo mag-overtime at paggagalit sa atin si Tita Winnie. Tita Winnie Caldero ba ito?
Cordero. At dyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng Aksyon Dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa Hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Ayun, lalo na Asik, pasalamatan natin ang ating guest. Yes, salamat Didi Tess. Walang anuman, isa pong karangalan na maging bahagi ng Aksyon Dole sa DZMM. Ayan, salamat po sa inyo mga kapamilya at kaserbisyo, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. Bye-bye! Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maasahan ng bawat Pilipino. Salamat po! Thank you. Bye-bye. Ingat lahat. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano.